Buhok na na-bleach ng 2 beses at pinaitiman, then afterwards ay ipinariban. Kaya pa bang i-reband yun? Hi guys! Hello everyone! Hello mga silab! Welcome back again to our YouTube channel! And this is me, your Sisi Labs, Chading! Naka-experience na ba kayo or naka-encounter na ba kayo mga sisilab ng buhok na 2 beses na i-bleach na magkasunod and after a week ay pinaitiman niya at ipinariban? Sa tingin nyo kaya mga sisilab, kaya pa ba natin i-reband yun? Well, sa video ito, pag-uusapan natin yan ngayon kung paano natin gagawin yung buhok na 2 beses na i-bleach at pinaitiman at i-reband natin, kung paano ang magiging procedure natin at kung kaya pa kaya natin siyang pagandahin. So mga sisilab, alam naman po natin na pagdating sa bleach ay mahirap na po talaga siyang i-reband dahil malaki ang chances na masira or mag-dry or mag-rubberize ang buhok ng ating client. Kasi alam naman na po natin na pag sinabing bleach, ito po ay sisirain or talagang masisira ang buhok natin pagdating sa bleach. So disclaimer muna tayo mga sisilab. Ang video ito ay ipapakita ko lamang sa inyo kung paano ko ginawa or ginagawa ang buhok na may bleach. I'm not encouraging everyone na gawin ang ganitong procedure, lalong-lalo na sa mga may buhok na may bleach, 2 beses pang bleach at pinaitiman. Kung meron kayong na-encountered or meron kayong ganitong buhok at gusto nyo pong ipariban, I suggest na ipagawa nyo sa mga may alam talaga or professional na pagdating sa mga ganyang bagay dahil napakahirap po talaga siyang i-reband. Kailangan nyo ng lakas ng loob para gawin ang procedure na ito. Lalong-lalo na yung mga nagdi-DIY dyan, I'm not encouraging everyone na gawin ang procedure na ito, lalong-lalo na sa mga sarili nyo dahil guys, utang na loob, maawa kayo sa mga buhok nyo. Dahil alam nyo ba mga sisilab, habang ginagawa ko ang procedure na ito ay puro panalangin ang ginagawa ko, maging successful lang ang procedure na ito. So, bakit ko nga ba ito pinakita sa inyo mga sisilab? Dahil ang buhok na may bleach ay maaari naman siyang i-reband, pero meron tayong mga bagay na dapat i-consider para ma-achieve or para masolusyonan ang buhok or para mapaganda natin ang buhok ng ating client kahit na meron siyang bleach. Pero sabi ko nga mga sisilab, mas maigi na kumonsulta kayo sa may mas nakakaalam para ang buhok nyo ay maging safe. Huwag kayong mag-DIY o huwag kayong gagawa sa sarili nyo kung alanganin ang mga buhok nyo. At bago natin umpisahan ang video ito mga sisilab, kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at hit mo na rin notification bell for more upcoming hair care tips and techniques dito sa ating YouTube channel. And by the way mga sila, panoorin nyo ang video ito para magkaroon kayo ng idea at panoorin nyo hanggang dulo para makita nyo kung paano ang magiging resulta nito at ang magiging afterwash nito mga sisilab. Alright mga sisilab, so ito na po yung client's hair natin. First thing first, kailangan muna natin siyang i-analyze before tayo mag-proceed sa ating procedure para malaman natin kung ano ang dapat nating gawin at para malaman natin kung ano ang kondisyon ng buhok ng ating client. Dito kung nakikita nyo mga sisilab, akala nyo natural black hair, pero na-bleach po yan ng 2 beses na magkasunod. Halimbawa ngayong araw na ito ay nagpa-bleach siya, kinabukasan pinableach niya din, and after a week ay pinaitiman niya. At kung mapapansin nyo, ang dulo ng buhok ng ating client ay medyo frizzy na. And by the way mga sisilab, ang ating client for today ay isa sa mga viewer dito po sa ating YouTube channel. Then after natin ma-analyze ang buhok ng ating client, kung alam na po natin ang gagawin natin, then proceed na po tayo sa ating procedure. Since ang buhok ng ating client is 2 beses nga po na i-bleach at naitiman, so a-applyan po natin siya ngayon ng basa. Then, sinampo ko rin po yan siya mga sisilab. At ang ating gagamitin na pang-reband din mga sisilab ay hahaluan po natin siya ng treatment para mabawasan yung tapang nito at hindi agad mag-react sa buhok ng ating client dahil nga ito po ay naka-bleach. Then, ang pag-a-apply niya ng
pang-rebond mga sisilab sa buhok ng ating client ay wag pong masyadong madami. Yung tipong pahapyaw lang po ang pag-a-apply ng ating rebonding cream para hindi po siya agad-agad mag-react. At ang ratio pala mga sisilab ng ating pinaghalong rebonding cream 1 at saka treatment is 1:1 lamang mga sisilab. At kailangan natin mag-apply ng mabilisan para hindi tayo maabutan ng pagkasunog ng buhok ng ating client since ang buhok ng ating client is naka-bleach. At baka isipin nyo mga sisilab hindi naka-bleach ang buhok ng ating client. Mamaya po tingnan nyo maigi once na natapos na tayo mag-apply. Tingnan nyo yung pag-change ng color ng buhok ng ating client or lalabas pa rin po ang bleach ng buhok ng ating client. And after sa pag-a-apply mga sisilab, diretso ako agad sa pag-hair strand testing dahil napansin ko na ang buhok ng ating client ay natutuyot na. So kung mapapansin nyo dito sa aking hair strand testing ay nag-rubberize na nga po siya. At kung gusto nyo pong malaman ang pag-hair strand testing, ilalagay ko po dyan ang suggested video kung paano mag-hair strand testing para malaman nyo kung luto na po ba ang buhok ng ating client. So dito mga sisilab, nagmamadali na po talaga ako dahil super react na po talaga ang buhok ng ating client. Super panalangin na hindi masunog ang buhok ng ating client. Then, alalay ko siya sa pag-spray ng water mga sisilab para hindi siya matuyot at hindi mag-dry, hindi mag-rubberize ang buhok ng ating client. Since ang buhok ng ating client mga sisilab is luto na po talaga siya at nagra-rubberize na nga, wag na po tayo mag-re-reapply ng gamot. Isprayhan na lang po natin siya ng water, then suklayin natin para yung gamot ay mag-spread out doon sa buhok ng ating client. And reminder mga sisilab, wag na wag po kayo mag-a-apply ng purong rebonding cream number 1 sa buhok ng mga ganito dahil mabilis po talaga siya mag-react. Dito nga mga sisilab, kahit may halo na siyang treatment, ang bilis niya pa rin po mag-react. Hindi po bawal ang maghalo ng treatment sa rebonding cream number 1. Ang purpose kung bakit tayo naghalo ng treatment sa rebonding cream number 1 ay para ma-lessen ang tapang nito at makontrol ang pagka-rubberize at pagka-dry ng buhok ng ating client. Alright, ayan mga sisilab. Tingnan nyo maigi yung buhok ng ating client. Nag-change po siya or lumitaw po ang buhok niyang na-bleach nung na-applyan po siya ng rebonding cream number 1. So ayan, tuloy pa rin tayo sa re-retouch ng buhok niya mga sisilab. Then after natin siyang ma-retouch, diretso po agad tayo sa pagbabanlaw. Hindi na po natin siya pwedeng ibabad dahil lutong-luto na po ang buhok ng ating client. So, dito mga sisilabin, i-spread out ko na lang lahat-lahat yung gamot sa buhok ng ating client. Then, after nyan, babanlawan na po natin at bawal na bawal po natin siyang shampoohin. Pero, pwede po natin siyang lagyan ng conditioner or treatment since ang buhok ng ating client is naka-bleach nga po at kinulayan pa. So this time, hindi ko na pinakita yung pag-blow dry mga sisilab dahil napakahaba na nating video. So ito na naging result ng ating buhok ng ating client after natin ma-applyan ng rebonding cream number 1 at nabanlawan, then na-blow dry na po siya. So after nyan ay paplansyahin na po natin syempre at ang ating plansya ay 160 to 180 degrees lang mga sisilab. Huwag masyadong mainit na mainit kasi nga ang buhok ng ating client is super dry na, super ngarag na. Huwag na po tayong masyadong gumamit ng sobrang init dahil lutong-luto na po yan. So, kunting hilot na lang po yan mga sisilab.
Honestly mga sisilab, nahirapan po talaga akong i-rebond ng buhok ng ating client dahil napansin ko na ang kanyang pagbi-bleach ay hindi po pantay-pantay dahil DIY lang po ang ginawa ng ating client. Ibig sabihin sila lang po ang nag-apply sa buhok ng kanilang buhok ng bleaching. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없어. Kaya mga sisilab, I suggest na wag po kayong mag-DIY kung wala po kayong sapat na kaalaman paano mag-apply ng mga hair color or any treatment na i-apply sa buhok nyo. Mas maigi na magpakonsulta kayo or kung meron kayong mga friends or kakilala na marunong maggawa sa mga ganitong uri ng treatment ay magpatulong na lang po kayo para maging safe naman po ang mga buhok ninyo. Then after natin magplansya mga sisilab, ipahinga muna natin ang buhok ng ating client before tayo mag-proceed sa next step, which is sa pag-apply ng neutralizer para makasingaw po yung init ng buhok ng ating client mula doon sa pagkakaplansya. So this time mga sisilab, kung napapansin nyo, yan po ay neutralizer, yan din po ay may halong treatment. Kung mapapansin nyo ay para siyang kulay brown dahil po ang ginamit ko dyan na treatment is Sakura Deep Conditioning Treatment na chocolate variant. So ayan, after makapahinga ang buhok ng ating client ng 5 minutes, nag-proceed na po tayo sa pag-apply ng neutralizing cream na may hinalo po natin na treatment. Hindi rin po masama guys or mga sisilab ang maghalo ng treatment sa neutralizing cream. Bakit tayo naghalo ng treatment sa neutralizing cream? Para mabawasan pa rin po ang pagkatapang ng neutralizer doon sa buhok ng ating client once na in-apply natin, since ang buhok ng ating client is damaged nga po. Para ma-avoid nito ang pagka-rubberize at pagka-dry ng buhok ng ating client. At kung naghahanap kayo guys ng mga tutorial on how to do rebond on bleach hair, meron pa po akong ibang other tutorial dyan. I-check nyo lang po dito sa ating YouTube channel para magkaroon po kayo ng ideas on how to do rebond on bleach hair. Pagkatapos natin ma-applyan ng neutralizing cream ang buhok ng ating client mga sisilab, ibabad po natin yan ng at least 30 minutes. Then pag naka 30 minutes na tayo, babanlawan din po natin. Since ang ating treatment na gagamitin sa kanya ay Brazilian blowout, guys, I'm not suggesting na isha-shampoo nyo po ang rebond natin. Lalong-lalo na pag ganitong status ng buhok ng ating client dahil lalo pong magja-dry ang buhok ng ating client once na sinampoo nyo po pa po yan. Mauubusan po ng moisture yung buhok ng ating client. So mas maigi na banlawan nyo lang po siya ng maigi, then i-apply po ang Brazilian blowout. Then after natin mabanlawan mga sisilab, as you can see, ito na po yung Brazilian blowout na in-apply po natin. Then ibababa din po natin yan ng 45 minutes. Then hindi na po natin babanlawan ang Brazilian blowout. Pagkatapos po natin siyang maibabad within 45 minutes, dediretso po tayo sa pag-blow dry. Hindi na po natin siya babanlawan. Then ang suggested din na pag-blow dry sa Brazilian blowout mga sisilab, huwag masyadong mainit, yung medium heat lang po mga sisilab para hindi po umusok ang buhok ng ating client or yung binoblower po natin. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah.
birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back. At isa pa pala mga sisilab, once na nagpatuyo kayo ng bleach hair, wag po kayong gagamit ng any brushes. Kamayin nyo lang po dahil nagdidikit-dikit yung hibla ng buhok ng ating client once na ang buhok po ay naka-bleach. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a ride, Savannah. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone. So ayun mga sisilab, after po yan natin siyang mapatuyo, papadaanan din po natin yan siya ng hair iron at ang gagamitin lang po nating temperature is 160 to 180 degrees lamang po mga sisilab para hindi po mag-dry ang buhok ng ating client. So this time mga sisilab, final touch ko na lang po ang buhok ng ating client. Then mamaya guys, sabay-sabay po nating panoorin ang magiging final result ng ating client. And syempre ang kanyang after wash, hindi po mawawala mga sisilab. So take a look ang kanyang after wash result mga sisilab. And if you have any suggestions, comments, and recommendations, mag-iwan lang po kayo ng mensahe dyan sa ating comment box. At kung bago ka lang po dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell for more hair care tips and techniques sa ating mga future video na i-upload. At this is Shading saying have a great hair day always mga sisilab. I love you all. Thank you for supporting always our channel. Never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a ride, Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah.